Ba't nga ba konti ang mga babae dito? Ayun ang tanong. Ako yun din tanong ko eh. Bakit konti nga ba mga babae dito sa Jubail? So sa akin, sa palagay ko, alright mga boss, so na-unlock na natin yung 30 days natin. Alright, so dahil na-unlock na natin, magre-reveal na tayo ng timbang natin kung ilan na nga ba. So bukas live natin, i-reveal yan para walang daya, di ba? Para talagang legit. Wala na kang daya, tapos legit pa eh, no? Ayan na. Dahil nakaapoy na ako, upo muna ako dito sa tabi. Dali. Ito, upo muna ako rito. Kapoy. So re-reveal natin ang live yon, yung ating timbang. So bukas sa bukas din, pagising natin, magla-live tayo. So hindi na hulugan na tapos na yung 30 days natin, ihinto na tayo. Tuloy-tuloy pa rin yon. Pero siguro pagbabawas na tayo ng kilometro o kilometers na nilalakad natin. Yung 8 natin siguro pwede natin gawin 6, pero gawin natin daily. Ganun na. Or depende pa rin sa kondisyon natin, kasi minsan pagod sa trabaho, hindi natin siya matuloy-tuloy ang workout natin. Pero at least mami-maintain na natin yung diet, no? Yun ang importante, yung diet ma-maintain natin eh. So pasensya na kayo sa video natin kasi medyo maingay, or maingay talaga kasi nandito tayo sa kalsada, sa gilid ng kalsada. Ayan mga boss, ayan, sa gilid ng kalsada. So ngayon mga boss, salamat sa inyo dahil sinamahan nyo ako magpapayat, at hanggang ngayon nandyan pa rin kayo. Salamat sa parating nanonood, sumusubaybay sa vlog ko. Ngayon naisip ko mga boss, lalagyan ko ng konting twist ang ating video, no? Magsishare ako ng kwentong Saudi, no? Kwentong Jubail. Ayan. Para may iba na, para medyo, kasi napansin ko parang medyo bored yung ano ko eh, medyo boring yung vlog ko parate. Laging ganito lang ginagawa natin, no? So naisip ko lagyan natin siya ng konting kwento, no? So ito yung unang kwento natin mga boss, based sa experience dito sa Jubail. Disclaimer lang mga boss, hindi ako eksperto sa ganito, pero sa opinion ko lang to, no? So kaya walang magbabash sa akin dapat So alam nyo ba mga boss na konti ang mga babae dito kaysa mga lalaki? Oo, totoo, narinig nyo. Kasi sa nakikita ko, pagka sa tuwing pumunta kami ng city, ng Jubail City, ano, or araw ng Biyernes, kasi araw ng Biyernes day off talaga yan dito sa Jubail, sa Saudi. Pero hindi lahat, no? Tapos ganito nangyari niya mga boss, pagka gumala ka dyan sa city, namamasyal ka dyan sa city, halos wala kang makitang babae. Makikita mo mga lalaki, ibang lahi, lahat. So maswerte ka lang kung makakita ka ng 5 babae dyan sa public place na naglalakad mismo sa city, sa city ng Jubail. Maswerte ka sa araw-araw yun, araw-araw yun mga boss, maswerte ka, makakita ka ng ganong sa tuwing punta mo, maswerte ka. So bakit nga ba, no boss? Bakit nga ba konti ang mga babae dito? Ayun ang tanong. Ako yun din tanong ko eh. Bakit konti nga ba mga babae dito sa Jubail? So sa akin, sa palagay ko, dahil ang lugar na to ay industrial area, so halos puro kalalaki na nagtatrabaho dito sa lugar na to. Kikita nyo rito, Indian, Pakistan, Bangladesh, Sri Lankan, basta mga gano'n, iba-ibang lahi, no? Kasi iba hindi mo na rin ma-determine kung anong lahi yun eh. Unang araw na pagsishare ko sa inyo ng kwento rito. So susunod na mga vlog natin, i-share ko pa yung ibang karanasan ko rito, kung ano nga bang meron dito sa Jubail. Ayun. So yun ang isusunod ko ng kwento sa inyo.